Magandang araw po. Kung maaari, umupo kayo ng maayos, ipikit ang inyong mga mata at samahan ninyo akong maglakbay sa kalawakan at sa oras. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tunog. Pero hindi ito basta-bastang tunog. Ito ang mismong bulong ng universo. Isipin ninyo ang isang cosmic beacon or parola sa kalawakan na matatagpuan mga kalahating bilyong light years ang layo mula sa atin. Ang parolang ito ay umiilaw sa loob ng ilang araw, nagpapadala ng maiikli ngunit napakalakas na signal papunta sa ating direksyon at pagkatapos ay tatahimik, eksaktong 12 araw. Pagkatapos, uulit muli ang siklo, paulit-ulit sa nakakabiglang katumpakan. Ano itong bagay na ito? Kaninong boses ang naririnig natin? At ano ang sinisikap nitong iparating sa atin, lalo na't inuulit nito ang mensahe nito kada 16 na araw? Sa susunod na oras, lulubog tayo sa di kapani-paniwalang misteryo na ito. Tatalakayin natin ang bawat detalye, susuriin ang lahat ng teorya mula sa pinakasyentipiko hanggang sa pinakakahanga-hanga. Ito ang kwento ng isang hiwaga na nakasulat sa wika ng radio waves. Isang signal na nagpahinto sa paghinga ng buong komunidad ng siyensya. Simulan na natin ang ating paglalakbay. Ngunit bago natin abutin ang misteryosong parola na iyan, alamin muna natin kung ano ba talaga ang pinag-uusapan natin. Sa larangan ng astronomiya, may tinatawag tayong fast radio bursts o sa madaling salita, FRB. Isipin ninyo ang flash ng isang kamera. Maliwanag, nakakasilaw, pero tumatagal lamang ng isang iglap. Ngayon, isipin ninyo na ang flash na iyan ay hindi nangyayari sa inyong kwarto, kundi sa isang napakalayong kalawakan. At hindi ito flash ng liwanag, kundi bugso ng radio waves. Napakalakas nito na sa loob lang ng 1,000 bahagi ng isang segundo, naglalabas ito ng enerhiya na katumbas ng enerhiya na kayang ibigay ng ating araw sa loob ng ilang araw. Ang ganitong signal ay hindi sinasadyang nahuli noong 2007, 2007, habang sinusuri ang mga lumang datos ng isang radio telescope. Hindi agad naniwala ang mga siyentista. Akala nila isa lang itong pagkakamali, isang interference, or baka may nagpapainit ng pagkain sa microwave malapit sa teleskopyo. Pero sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang nahuli nilang ganitong signal. Nagmumula ang mga ito sa iba't ibang sulok ng kalangitan mula sa iba't ibang kalawakan at mayroon silang iisang pagkakatulad. Ang mga ito ay nag-iisa, lumiwanag ng isang beses at katahimikan na magpakailanman. Ang kanilang pinagmulan ay nanatiling isang ganap na misteryo. Ano ba sa universo ang may kakayahang lumikha ng gayong napakalaking paglabas ng enerhiya? Nagtayo ang mga astronomo ng iba't ibang hinuha. Ito ba ay banggaan ng mga neutron stars o mga black holes o baka naman isang bagay na ganap na bago na hindi pa kilala sa siyensya? Sa loob ng mahabang panahon, lahat ng fast radio bursts ay one-time events lamang hanggang sa dumating siya. Ang bida natin, ang signal na nagpasyang labagi ng lahat ng patakaran. Eto na, kilalanin ninyo siya. Ang ating bida ay tinawag na FRB 180916.J0158 plus 65. Aminado ako, hindi ito kaakit-akit na pangalan. Pero ganyan talaga ang standard sa larangan ng astronomiya. Ang mga numerong ito ay tumutukoy sa petsa ng pagkakadiskubre niya, Setyembre 16, 2018, at sa eksaktong lokasyon niya sa kalangitan. Ang nakatuklas dito ay ang Canadian Radio Telescope na SHIME. Isa itong kahangahangang instrumento na walang gumagalaw na piyesa. Para lang siyang serye ng malalaking metal na kalahating tubo na patuloy na nag-i-scan sa kalawakan.
Ang pangunahing misyon niya talaga ay ang paghahanap sa mga tinatawag na fast radio burst. At noong isang araw ng taglagas, bigla siyang nakasalo ng isang signal. Napakaikli at napakalakas. Sa simula, wala siyang pinagkaiba sa libu-libo pang signal. Isa lang itong dagdag na mahiwagang kislap mula sa kailaliman ng kalawakan. Itinala ito ng mga siyentista at nagpatuloy sa kanilang pagmamasid. Pero pagkatapos, may kakaiba silang napansin. Pagkalipas ng ilang araw, isa pang pagsabog ang dumating mula mismo sa parehong koordinasyon. Tapos isa pa at isa pang ulit. Ito ay talagang hindi pangkaraniwan. Dati, may isang paulit-ulit na pinagmulan na, pero napaka-random ng pag-uugali nito. Parang humihikab lang paminsan-minsan. Pero itong bagong source, iba, napaka-aktibo niya. Kaya't ibinuhos ng mga siyentista ang lahat ng kanilang atensyon, naghihintay kung ano ang mangyayari. Hindi pa nila alam na nakatayo na sila sa pintuan ng isa sa pinakamahalagang pagtuklas sa modernong astrophysics. Isang pagtuklas na magdadagdag sa misteryong kosmikong ito ng isang bagong elemento na hindi inaasahan, isang ritmo. Isipin ninyo ang katahimikan ng kalawakan na biglang ginugulo ng mga sigaw ng enerhiyang ito at ng mga siyentista na nagsisikap na makakita ng kaayusan sa gitna ng kaguluhang ito. Visual cue. Sa madilim na kalangitan, makikita ang isang matingkad na pagsabog ng radio waves na nagmumula sa isang punto kasabay ng infographics na nagpapakita ng petsa at oras ng signal. Sa dami ng datos na nakalap, nagsimulang lumabas ang isang nakakabiglang larawan. Hindi lang basta nag-uulit ang signal, ginagawa niya ito ng may matinding regularidad. Suriin natin ang schedule. Nagiging aktibo ang source sa loob ng halos 4 na araw. Sa panahong ito, naglalabas ito ng ilang bursts. Minsan isa lang, minsan mahigit sa 10 ulit. Tapos, titigil ito. Magkakaroon ng total silence na aabot sa halos 12 araw. Pagkatapos ng tahimik na panahong iyon, uulit na naman ang lahat. 4 na araw na aktibo, 12 araw na tahimik. Ganyan ng ganyan. Ang buong siklo ay tumatagal ng 16.35 araw, 1635 days. Talagang nakakabigla ang presisyon na ito. Hindi na ito mukhang mga random na pag-ubo or hiccups ng isang cosmic object. Ito ay isang malinaw at matatag na ritmo. Parang pag-ingay ng isang dambuhalang orasan sa kalawakan. Sinuri ng mga siyentipiko ang datos sa loob ng mahigit 1 taon at ni minsan hindi nagbago ang siklo. Ito ang unang pagtuklas sa kasaysayan ng isang periodic na mabilis na radio burst. Isipin niyo ang gulat ng mga siyentipiko. Okay lang kung random lang ang burst. Pero iba talaga kapag ang pinagmulan ay gumagana ng may sariling schedule. Agad nitong tinanggal ang maraming lumang teorya. Halimbawa, ang pagbangga ng neutron stars. Isang beses lang mangyayari ang ganoong pangyayari. Hindi ito pwedeng umulit tuwing 16 na araw. Ibig sabihin, ang pinagmula ng signal ay isang bagay na pangmatagalan. Isang bagay na may panloob na mekanismo na nagtatakda ng nakakamanghang ritmong ito. Ang tanong na ano ito ay napalitan ng dalawang bagong tanong. Ano ito? At bakit ito tumitibok? Narito ang ilustrasyon. Isang animated timeline na nagpapakita ng 4 na araw ng pagiging aktibo. May icon ng mga bursts at 12 araw ng katahimikan na paulit-ulit na nangyayari. May caption itong siklo, 1635 araw. Ang sumunod na hakbang ay ang pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng pinagmulan. Ibang usapan ang alam mo lang ang tinatayang kinaroroonan nito sa kalawakan.
Pero iba pa ring usapan ng pinpoint dit mo ito o ituro mismo ang isang tiyak na kalawakan o isang tiyak na bituin. Ang teleskopyo ng Chime na siyang nakatuklas sa signal na ito ay may napakalawak na tanawin para itong wide-angle lens. Magaling to sa paghahanap pero hindi angkop para sa tumpak na pagtutok. Kaya naman, tumulong dito ang iba pang mas matatalas ang mata ng mga radio telescope sa Europa. Matapos ang mahaba at maingat na pagmamasid, nagtagumpay sila. Natagpuan ang pinagmula ng signal. Ito ay matatagpuan sa gilid ng isang spiral galaxy na may distansyang halos 500 milyong light years mula sa atin. 500 milyon. Hayaan nating sandali munang mag-sink in sa inyong isipan ang numerong iyan. Ang liwanag, o sa kaso natin, ang radio waves mula sa signal na ito ay naglakbay patungo sa atin sa loob ng kalahating bilyong taon. Nang magsimula ang paglalakbay nito, ngayon pa lang nagsisimulang lumabas ang mga unang komplikadong multicellular organism sa mundo. Wala pang mga dinosaur, wala pang mga halaman sa lupa, at ang signal na ito ay lumilipad na sa kalawakan, tumatawid sa kawalan ng mga galaxy. Para balang araw ay masagap ng ating mga teleskopyo. Ang host galaxy ay nakakagulat na kahawig ng ating Milky Way, katulad din na may hugis, spiral, na may mga braso na punong-puno ng mga bituin, ngunit ang pinakakawili-wili ay ang lokasyon ng pinagmulan. Hindi ito matatagpuan sa sentro ng bagalaksi, kung saan karaniwang nagaganap ang pinakamasisighlang proseso. Sa halip, nasa pinakagilid ito, sa isang rehiyon kung saan aktibong nagaganap ang star formation o ang pagbuo ng mga bituin. Isa itong napakahalagang pahiwatig. Ang mga rehiyong ito ay nagsisilbing duyan para sa mga bata, mabigat at napakaaktibong mga bituin. Ilustrasyon, isang magandang larawan ng spiral galaxy na kahawig ng Milky Way. Mula sa gilid nito, mayroong manipis na sinag ng liwanag na umaabot sa buong larawan na sumasagisag sa radio signal. Ngayon, pag-usapan na natin ang tungkol sa mga burst o mga pagsabog na ito mismo. Ano ba talaga sila? Ang bawat pagsabog ay tumatagal lamang ng ilang millisecond, ilang libong bahagi lang ng isang segundo. Sa loob ng hindi kapanipaniwalang igsi ng panahong ito, napakalaking dami ng enerhiya ang ibinubuga sa kalawakan. Kung ikukumpara natin ang enerhiyang ito sa mas pamilyar na mga unit, ito ay daan-daang milyong beses na mas malakas kaysa sa enerhiyang inilalabas ng ating araw sa parehong oras. Ang lakas na ito ay talagang hindi maisip, para bang may nag-o-on at nag-o-off ng isang dambuhalang cosmic power plant na kayang magbigay ng kuryente sa buong kalawakan. At nangyayari ang lahat ng ito sa isang kisap mata lang. Ang mga radio wave na bumubuo sa signal na ito ay may tiyak na katangian. Sila ay highly polarized na nangangahulugang may matinding magnetic field malapit sa pinagmulan ng signal. Ito ang isa pang mahalagang clue or palatandaan. Ang matitinding magnetic field sa universo ay karaniwang makikita lang sa mga napaka-exotic na bagay. Ang mga ordinaryong bituin tulad ng ating araw ay walang ganoong kalalaking field. Bukod pa rito, habang dumadaan ang signal sa intergalactic space, medyo nagkakaroon ito ng pagkalat o dispersion. Ang mga wave na may iba't ibang frequency ay dumarating sa atin ng may bahagyang pagkaantala. Sa pagsusuri sa delay na ito, matutukoy ng mga siyentista kung gaano karaming materya ang nakasalamuha ng signal sa daan nito. At ito ang nagpapahintulot upang matukoy ng may mataas na katumpakan ang distansya ng pinagmulan nito. Kaya nga, ganito nila nakalkula ang numerong 500 milyong light years o taon ng liwanag.
Ang bawat pagsabog ay parang isang maliit na piraso ng puzzle. Nagdadala ito ng impormasyon tungkol sa pinagmulan nito, sa pinanggalingan nito, at sa mahaba nitong paglalakbay sa kalawakan. At ang gawain ng mga siyentista ay buuin ang mga pirasong ito. Ilustrasyon, infographic na naghahambing sa lakas ng FRB sa araw. Maaaring gumamit ng maliit na icon ng araw at sa tabi nito ay isang dambuhala at nakakasilaw na icon ng FRB na may caption na 100 milyong beses na mas malakas sa parehong oras. Kaya mayroon tayong isang misteryo, isang pinagmulan sa dulong bahagi ng isang malayong kalawakan, sa rehiyon kung saan isinisilang ang mga bituin. Naglalabas ito ng napakalakas pero napakaikling radio bursts at ginagawa niya ito sa loob ng 16 na araw na may regular at malinaw na pagitan. Ano kaya ito? Ang komunidad ng siyensya ay nagkaroon ng sari-saring hypothesis. Ngunit may isa na talagang nanguna sa lahat at ang pangalan niya ay magnetar. Alamin natin kung ano ba itong nilalang na ito. Isipin mo ang isang napakalaking bituin, mas malaki pa sa ating araw. Sa pagtatapos ng buhay nito, sumasabog ito bilang isang supernova, isang pangyayaring napakalaki at engrande. Kumakalat ang panlabas ng mga layer ng bituin habang ang core o puno nito dahil sa sariling grabidad ay sumisikip sa di kapani-paniwalang sukat. Dito isinisilang ang tinatawag na neutron star. Ito ay isang bagay na kasing laki lang ng isang maliit na bayan, pero ang bigat nito ay mas mataas pa sa bigat ng araw. Ang densidad ng material dito ay talagang kolosal. Ang isang kutsarita lang ng material na ito ay aabot sa bilyon-bilyong tonelada. Ngunit ang isang magnetar ay hindi lang basta isang neutron star. Ito ay isang neutron star na may napakatinding magnetic field. Ito ay trilyong beses na mas malakas kaysa sa magnetic field ng Earth. Napakalakas nito na binabaluktot o nagdi-deform nito, pati ang mga atom sa ibabaw na nagiging manipis na parang karayom. Ito ang pinakamalakas na magneto sa buong universo na alam natin. At ang mga magnetic field na ito ay sobrang hindi matatag. Paminsan-minsan, nagkakaroon ng mga starquake o lindol ng bituin sa magnetic crust ng magnetar. Nagdudulot ito ng malalaking pagbuga ng enerhiya. Ang mga pagbuga na ito ang posibleng dahilan ng mabilis na radio bursts. Kaya, ang magnetar ay ang perpektong kandidato bilang pinagmulan ng misteryo na ito. Ilustrasyon, isang larawang nagpapakita ng isang neutron star, magnetar, na pinalilibutan ng malalakas na linya ng magnetic field. May maliwanag na bugso ng enerhiya na kumakawala mula sa ibabaw nito. Ang hinuha tungkol sa magnetar ay talagang nakakaintriga. Ipinaliliwanag nito ang matinding enerhiya ng pagsabog, ang maikling tagal nito, at ang malakas na polarisasyon ng radio waves. Ang katotohanan ang pinagmulan natin ay nasa isang rehiyon ng pagbuo ng bituin, star-forming region, ay pabor din sa teoryang ito. Dahil doon mismo isinisilang ang mga dambuhalang bituin na sa bandang huli ay maaaring maging mga magnetar, parang nasolusyunan na ang misteryo. Pero, hindi pala. Ang hinuha tungkol sa isang simpleng nag-iisang magnetar ay mayroong isang malaking sagabal. Ito ay ang periodicity o ang pagiging regular. Bakit kailangan itong sumiklab tuwing 16 na araw? Ang isang nag-iisang magnetar ay may sariling panahon ng pag-ikot, ngunit karaniwan itong ilang segundo lamang, hindi 16 na araw. Ang mga lindol sa ibabaw nito o starquakes ay dapat mangyari ng random at magulo. Hindi ito dapat sumunod sa ganito kahaba at eksaktong schedule. Para itong umaasa na ang mga lindol sa ating planeta
ay mangyayari ng mahigpit ayon sa kalendaryo. Iyan ang pangunahing problema. Hindi maipaliwanag ng isang simpleng magnetar ang 16 na araw na siklong ito. Ibig sabihin, mayroon pang ibang bagay sa sistemang ito. Isang bagay na kumikilos bilang isang switch o parang isang konduktor na nagtutulak sa magnetar na kumanta lamang sa isang tiyak na oras. At ang bagay na iyon ay dapat mayroong panahon ng pag-ikot na katumbas ng 16 na araw. Napunta sa bagong direksyon ang siyentipikong paghahanap. Kailangang hanapin hindi lang ang pinagmula ng enerhiya, kundi pati na rin ang orasan na nagkokontrol dito. Ano kaya ang orasan na ito? Pero bigla, may lumabas na mas komplikado at eleganteng teorya. Paano kung hindi lang pala nag-iisa ang magnetar natin? Paano kung bahagi siya ng isang binary star system? Isipin nyo, umiikot itong magnetar natin sa paligid ng isa pang bituin. Pwedeng ito ay simpleng bituin lang o kaya naman ay isa pang compact object tulad ng isa pang neutron star o baka black hole pa nga. Ang sayaw na ito ng dalawang celestial body ay perpektong makakapagpaliwanag sa 16 na araw na siklo. Kasi itong siklo na ito ay simpleng orbital period lang ng sistema. Ito ang oras na ginugol ng magnetar para umikot ng isang beses sa kasama niya. Agad-agad nitong nasosolusyunan ang issue ng pagiging regular ng pangyayari. Pero nagbigay naman ito ng bagong katanungan. Bakit nakikita lang natin ang mga pagbugso sa isang partikular na bahagi lang ng orbit na ito? Bakit 4 na araw lang sila nangyayari mula sa 16? Kailangang mayroong mekanismo na nagtitrigger ng mga pagbugso sa tamang sandali o kaya naman hinaharangan ang mga ito sa natitirang bahagi ng orbit. Kaya naman, nagsimulang mag-develop ng iba't ibang senaryo ang mga theoretical astrophysicist. Siguro, palaging may pagbugso, pero hindi lang natin nakikita sa halos kabuuan ng panahon. O baka naman, mismong ang kasama niya ang naguudyok ng mga pagbugsong ito kapag lumalapit ang magnetar sa kanya. Ang binary system na ito ay nagbukas ng maraming bagong at kapanapanabik na hinuha. Ilustrasyon, isang animated na diagram ng isang binary system. Ang magnetar ay umiikot sa paligid ng isa pang mas malaking bituin. Naka-highlight ang bahagi ng orbit kung saan nangyayari ang mga pagbugso. Tingnan natin ngayon ang isa sa pinaka-popular na paliwanag sa ilalim ng binary system theory. Ipagpalagay natin na ang kasama ng ating magnetar ay isang dambuhalang bituin. Ang mga bituing ito ay naglalabas ng tinatawag na stellar wind, isang tuloy-tuloy na agos ng charged particles na humihiwalay mula sa kanilang ibabaw. Dahil dito, nagkakaroon ng siksik na ulap ng plasma sa paligid ng bituin. Ngayon, isipin natin na habang umiikot ang magnetar, panapanahon itong lumulubog sa loob ng ulap na ito. Maaaring ang pakikipag-ugnayan ng magnetosphere ng magnetar sa siksik na stellar wind na ito ang nagpapalitaw sa mga radio burst. Kapag dumaan ang magnetar sa pinakasiksik na bahagi ng ulap, nakikita natin ang pagsabog. Kapag lumabas ito, biglang tatahimik. Isa itong napakagandang paliwanag. Sinasama nito ang pinagmumula ng enerhiya, ang magnetar, ang orasan, ang orbital period, at ang pampalitaw, ang stellar wind, ng kasama nitong bituin. May isa pang bersyon ng ideyang ito. Ang mga burst ay ginagawa ng tuloy-tuloy, ngunit ang stellar wind ng kasama ay nagsisilbing pananggalang. Parang siksik na ulap na humaharang at hindi pinadadaan ang mga radio wave papunta sa atin. Kaya naman, kapag lumabas ang magnetar sa likod ng pananggalang na ito habang umiikot, saka lang natin ito makikita. Sa ganitong sitwasyon, ang 4 na araw na window ng aktibidad
ay simpleng yugto lang ng panahon kung kailan hindi natatakpan ng kasamang bituin at ng windsa nito ang linya ng ating paningin sa magnetar. Pareho itong mga senaryo na lubhang kapani-paniwala at tugma sa kasalukuyang mga datos. Illustration: isang diagram na nagpapakita kung paano hinaharangan o nakikipag-ugnayan ang stellar wind mula sa dambuhalang bituin sa radiation ng kasama nitong magnetar sa iba't ibang bahagi ng orbit nito. Subalit, tulad ng bawat mahusay na teoryang pangagham, ang hypothesis na ito ng binary system ay mayroon ding sariling mga komplikasyon. Una sa lahat, hindi pa natin nakikita mismo ang kasamang bituin, companion star. Hindi ito nakakagulat dahil napakalayo ng sistemang ito at madaling malunod ang liwanag ng isang ordinaryong bituin sa sobrang liwanag ng buong kalawakan nito. Pero hanggat hindi natin ito nakukumpirma, mananatili itong isang teorya lang. Pangalawa, kinukwestiyon ang mismong mekanismo. Ang stellar wind, ang ihip ng bituin, ay sadyang magulo at pabago-bago. Ngunit ang cycle ng source na ito ay nakakagulat sa sobrang kaeksaktuhan. Makakapagbigay ba ng ganitong katumpakan ang isang stellar wind na likas na magulo? May ilan na siyentipikong nag-aalinlangan dyan. Bukod pa rito, ang orbit sa ganitong sistema ay dapat nagbabago sa paglipas ng panahon, ang gravitational waves at pagkawala ng masa. Dapat unti-unti itong nakakaapekto sa period ng pag-ikot. Subalit, wala pa tayong nakikitang anumang pagbabago sa 16 na araw na cycle. Siguro, masyado pa tayong maikli kung mag-obserba. O baka naman, may mahalaga tayong detalye na nakakaligtaan. Ang siyensya ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagsubok at muling pagsubok ng mga ideya. Kahit pa ang pinakamagandang teorya ay kailangang dumaan sa pagsubok ng bagong datos. Kaya patuloy na binabantayan ng mga siyentista ang source na ito. Hinahanap ang kahit pinakamaliit na paglihis mula sa perpekto nitong schedule. Ang bawat bagong obserbasyon ay isa na namang piraso ng malaking puzzle na ito. Para sa ilustrasyon, isang larawan ng binary system, ngunit ngayon ay pinalilibutan ito ng maraming tandang pananong na sumisimbolo sa mga hindi pa nasasagot na katanungan at sa scientific uncertainty. Paano kung wala talagang kasamang bituin ang magnetar na iyan? Paano kung nag-iisa lang talaga siya? May maiisip ba tayong mekanismo na magpapagalaw sa nag-iisang bagay na ito na may regular na siklo tuwing 16 na araw? Mayroon. At isa sa mga ideyang ito ay konektado sa phenomenon na tinatawag na precession. Siguradong nakita mo na kung paano umikot ang isang trumpo. Kapag bumabagal na ito, ang ehe niya ay nagsisimulang gumalaw na parang naglalarawan ng isang kono. Ito ay parang umuuway o kumakabig sa gilid. Iyan ang precession. Pati ang ating planetang daigdig ay nagpe-precess din. Ang rotation axis nito ay tumatagal ng halos 26,000 taon para makumpleto ang isang ikot. Sa teorya, posibleng mangyari din ito sa isang magnetar. Kung hindi ito perpektong bilog, ang ehe ng magnetar ay pwedeng mag-precess. Ngayon, isipin natin na ang mga radio burst ay hindi nanggagaling sa buong ibabaw ng magnetar, kundi sa isa o dalawa lang sa magnetic poles nito, tulad ng sinag na nanggagaling sa isang parola. Kapag nag-precess ang ehe ng magnetar, ang sinag na ito ay gumagala sa kalawakan. At ang sinag ay tatama lang sa mga teleskopyo natin kapag nakatutok ito sa direksyon natin. Ang siklo ng precession na ito ay maaaring tumagal ng eksaktong 16 na araw. Kaya, ang ibig sabihin nito, mayroon tayong nag-iisang cosmic top na umuugoy-ugoy at paminsan-minsan
ay nagbibigay liwanag sa atin ng kanyang radio beam. Para sa ilustrasyon, isang istilong larawan ng isang magnetar kung saan ang ehe ng rotation nito ay dahan-dahang gumagalaw sa hugis ng kono, nagpe-precess. Ang radio beam na lumalabas sa polo ay pana-panahong tumatama sa larawan ng daigdig. Ang teorya ng presisyon o tinatawag na umindayog na magnetar ay napaka-interesante rin. Eleganteng ipinapaliwanag nito ang periodicity nang hindi na kailangan ng pangalawang cosmic object. Gayunpaman, may ilang tanong pa ring bumabagabag. Una, ang presisyon ay kadalasang resulta ng panlabas na puwersa. Ano ang nagpakilos sa magnetar na ito para umindayog? Posibleng ito ay epekto ng pagsabog ng supernova kung saan ito nabuo. O kaya naman, banggaan sa ibang bagay noong nakaraan. Pangalawa, upang maging ganoon kaikli ang precision period, 16 na araw lang, kailangang ang magnetar ay lubhang nakadeform, parang pinisa o nakasquash. Hindi pa lubusang malinaw kung gaano ito karealistiko para sa isang bagay na may napakalaking grabidad. Bukod pa rito, hinuhulaan ng modelong ito na ang katangian ng signal mismo, halimbawa ang polarisasyon nito, ay sistematikong magbabago sa loob ng 4 na araw na aktibong window. Sa bawat pagkakataon kasi na nakikita natin ang sinag, iba-iba ang anggulo ng pagtanaw natin. May mga datos na tila nagpapahiwatig ng mga pagbabagong ito, pero hindi pa ito statistically significant. Patuloy na nangangalap ng impormasyon ang mga siyentista para mapatunayan ang hulang ito. Kaya, mayroon tayong dalawang pangunahing magkatunggaaling teorya, ang binary system at ang nag-iisang precessing magnetar. Pareho silang may kalakasan at kahinaan. Ang pagpili sa pagitan nila ay isa sa pinakamalaking intriga sa pag-aaral ng kamangha-manghang bagay na ito. Ilustrasyon, dalawang diagram ang magkatabi. Isa ang nagpapakita ng binary system at ang isa naman ay ang precessing magnetar. Sa pagitan nila, nakatayo ang isang malaking tandang pananong. Bukod sa dalawang pangunahing teorya, mayroon ding mas kakaiba or eksklusibong mga ideya. Laging sinusuri ng agham ang lahat ng posibleng anggulo. Halimbawa, may mga siyentipiko na nagpapalagay na baka hindi ito magnetar, kundi ibang uri ng bagay. Pwedeng ito ay isang bata at napakaaktibong neutron star na napapalibutan ng siksik na nebula na natira mula sa pagsabog ng supernova. Siguro, mayroong mga bintana sa loob ng nebula na ito na panakanakang bumubukas at nagpapahintulot sa radiation na makawala. Ang paggalaw ng mga bintana na ito ang maaaring lumilikha ng peryodisidad na ating naoobserbahan. Ang isa pang ideya ay konektado sa tinatawag nating pagyanig ng bituin or starquakes na nabanggit na natin. Posibleng ang unang malakas na starquake sa magnetar ay nakasira sa balat o crust nito at ngayon ay nagva-vibrate ito sa loob ng 16 na araw tulad ng isang dambuhalang kampana. Ang mga pag-uga na ito ang panakanakang nagdudulot ng mas mahina ngunit paulit-ulit na paglabas ng enerhiya. Napaka-espekulatibo pa ng mga ideyang ito. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang teoretikal at obserbasyonal na kumpirmasyon. Pero nagpapakita ito kung gaano kalawak ang larangan ng paghahanap. Nakaharap tayo sa isang kababalaghan na hindi akma sa simpleng mga modelo. Kaya napipilitan ang mga siyentipiko na mag-isip ng outside the box o lumabas sa nakasanayang pag-iisip. Ang bawat bagong misteryo sa universo ay nagsisilbing tulak upang mas mapalawak ang ating pag-unawa sa pisika. At ang 16 na araw na senyas na ito ay isa sa pinaka-interesanting misteryo sa kasalukuyan.
Ilustrasyon. Isang collage ng ilang abstract na larawan na sumisimbolo sa iba't ibang kakaibang teorya, isang nagva-vibrate na bituin, isang nebula na may mga bintana, at iba pa. Mahalagang maunawaan natin na ang ating bida, ang FRB 1809-116, ay hindi na nag-iisa. Simula nang matuklasan ito, marami pang repeating fast radio burst, FRB, ang natagpuan. At ang ilan sa mga ito ay nagpapakita rin ng senyales ng pagiging periodic o may regular na siklo. Halimbawa, may natuklasan tayong source na may siklo na halos 157 araw. Aktibo ito sa loob ng 60 araw at pagkatapos, tahimik naman sa sumunod na 97 araw. Mayroon pang ibang kandidato na may iba't ibang haba ng siklo. Ipinahihiwatig nito na ang mekanismo na nagdudulot ng periodicity ay hindi kakaiba o natatangi. Malamang, ito ay isang pangkaraniwang bahagi ng buhay ng mga source ng fast radio bursts. Sadyang hindi lang tayo nagkaroon ng sapat na sensitibong teleskopyo noon para matutukan sila ng matagal at makita ang mga pattern na ito. Ang bawat bagong periodic source ay isang bagong pagsubok sa ating mga teorya kung, halimbawa, mapatunayan na silang lahat ay akmang inilalarawan ng modelo ng binary system, dalawang magkadikit na bituin. Ito ay magiging matibay na ebidensya na pabor dito. Ngunit kung ang kanilang mga siklo at activity pattern ay labis na magkakaiba, maaari itong magpahiwatig na may iba't ibang mekanismo ang gumagana o na mayroon pa tayong hindi naiintindihan na fundamental na aspeto ng kanilang kalikasan. Para tayong nagbukas lang ng pintuan sa isang bagong silid na punong-puno ng misteryo. At bawat misteryo ay naghihintay lang ng tamang panahon para malutas. Paliwanag sa ilustrasyon, isang mapa ng kalawakan na may ilang markadong punto kung saan nagmumula ang mga wave or alon. Ang bawat punto ay may label ng kani-kanilang period or siklo, 16 na araw, 157 na araw, ATBP. Ano na ang susunod? Paano lulutasin ng mga siyentista ang misteryong ito? Ang plano ay medyo malinaw. Una, kailangan nating ipagpatuloy ang tuloy-tuloy na pagmamasid sa partikular na FRB na ito at sa iba pang paulit-ulit na pinagmumulan. Kapag mas mahaba ang hanay ng datos, mas eksaktong matutukoy ang panahon ng pag-ikot at mas malaki ang pagkakataong mapansin ang pinakamaliit na pagbabago nito. Ang mga pagbabagong ito, kung makikita, ang magiging susi sa hiwaga. Halimbawa, ang pagbagal ng panahon ay pwedeng senyales na nawawalan ng enerhiya ang double system. Pangalawa, kailangan nating maghanap ng mga bagong periodic na FRB. Ang mga bagong teleskopyo tulad ng Square Kilometer Array na kasalukuyang ginagawa ay magiging 10 beses na mas sensitibo kaysa sa mga kasalukuyang teleskopyo. Kaya nilang makahanap ng libo-libong ganitong source at tiyak na may makikita tayong mga bagong tumatakbong orasan sa mga ito. Napakalakas na tool ang istatistika. Sa pag-aaral ng daan-daang ganitong sistema, matutukoy natin ang mga pangkalahatang pattern. Pangatlo, kailangan nating subukang tingnan kung ano ba talaga ang nasa tabi ng pinagmumulan gamit ang pinakamalakas na optical at infrared na teleskopyo tulad ng James Webb Space Telescope. Susubukan ng mga astronomo na mahanap ang kasamang bituin o ang mga labi ng nebula na nakapalibot sa source. Napakahirap gawin nito dahil sa sobrang layo, pero patuloy naman ang pag-unlad ng teknolohiya. Ilustrasyon. Isang futuristic na larawan ng isang malakas na radio telescope na nakatutok sa kalawakan. Sa tabi nito, isang schematic na imahe ng James Webb Telescope na pinag-aaralan ang parehong punto. Sa bawat bagong tuklas sa larangan ng astronomiya, hindi lang nasasagot
ang mga dati ng katanungan, kundi naglalabas din ito ng panibagong misteryo. Ang pagkakatuklas sa isang periodic radio burst ay nagbigay sa atin ng bagong perspektiba sa mga palaisipang ito. Pero may kasabay din itong napakalaking oportunidad. Ang fast radio bursts or FRB ay isa ng kakaibang instrumento para pag-aralan ang universo mismo. Naalala nyo ba noong sinabi nating habang papalapit ang signal, ito ay nagiging smeared or nagkakalat? Sa pagsusuri sa pagkakalat na ito, maaari nang makita ng mga siyentista kung paano nakakalat ang materya sa pagitan ng mga kalawakan o sa intergalactic space. Ito ang tinatawag nating cosmic web or kosmikong sapin-sapin, ang istrukturang bumubuo sa universo pero napakahirap makita ng direkta. Ang bawat FRB ay parang isang flashlight na biglaang nagbibigay liwanag sa sapin-sapin na iyan. Pero ang periodic source, ang panakanakang sumisiklab, ay parang flashlight na nakabukas base sa schedule. Dahil dito, maaari nating pag-aralan ang iisang rehiyon ng paulit-ulit at matutukoy natin ang mga pagbabagong nangyayari doon. Ito ay isang ganap na bagong paraan para pag-aralan ang malawakang istruktura ng universo. Kaya habang sinasagot natin ang misteryo ng pinagmulan ng signal, nagkakaroon din tayo ng napakalaking instrumento para sa kosmolohiya. Ito ay double benefit o dobleng pakinabang na mas nagpapasaya sa pag-aaral ng mga obyektong ito. Ilustrasyon. I-imagine nyo ang isang stylized na 3D na mapa ng cosmic web, mga hibla ng gas at dark matter na nagkokonekta sa mga galaxy. Sa tuwing dumadaan ang radio signal ng FRB, ang sinag nito ay parang nagbibigay ilaw at nagpapakita sa istruktura habang ito'y bumibiyahe. Balikan muna natin ang mga numero. 500 milyong light years. Ang layo na iyan, halos hindi natin kayang isipin. Ang ating kalawakan, ang Milky Way, ay may lapad or diameter na mga 100,000 light years. Ibig sabihin, para makarating tayo sa pinagmulan ng signal, kailangan nating tawirin ang 5,000 mga kalawakan na tulad ng sa atin na nakahanay. Sa buong tagal ng paglalakbay na iyon, hindi kumalat o humina ang signal ng husto para hindi natin ito masagap. Ito ang nagpapatunay kung gaano talaga kahusto ang pagiging walang laman ng kalawakan sa pagitan ng mga galaxies. Pero hindi naman ito lubos na walang laman. Mayroon pa ring rare na gas, alikabok at magnetic fields doon. At ang signal na ito ay may dalang tatak o imprint ng lahat ng nadaanan nito. Para itong mensahe sa loob ng bote na lumutang sa karagatan, sa hitsura ng bote, sa mga lumot na kumapit, at sa kumupas na tinta, matutukoy natin hindi lang kung sino ang nagpadala, kundi pati na rin kung gaano katindi ang pinagdaanan nitong paglalakbay. Sa ganoon ding paraan, sa pamamagitan ng pag-aaral sa pinakamaliit na pagbabago, distortion ng radio signal na dumating sa atin, nire-reconstruct ng mga siyentista ang 500 milyong taong kasaysayan ng paglalakbay nito. Maaari nilang matukoy ang lakas ng magnetic fields sa pagitan ng mga kalawakan, ang kapal ng plasma sa mga halo ng malalayong galaxies na nadaanan ng signal. Kahanga-hanga itong pagkakataon ang gumamit ng isang maliit na signal lamang upang pag-aralan ang napakalalaking estrukturang ito. Ilustrasyon, isang bote na may mensahe, lumulutang sa karagatan. Pagkatapos, ang analohiyang ito ay lilipat sa kalawakan kung saan ang radio signal bilang isang sinag ay lumilipad sa mga nebula at galaxies at kinokolekta ang kanilang mga tatak. Mag-isip-isip tayo sandali. Ano kaya ang masisilayan natin kung makakalapit tayo sa pinagmumula ng enerhiyang ito?
Kung tama ang teorya ng dual system or binary system, isang nakakamanghang tanawin ang sasalubong sa atin. Isang napakaliit, ngunit hindi kapanipaniwalang siksik na neutron star, ang magnetar, ay umiikot sa paligid ng higante at nagniningning nitong kasama. Ang ibabaw ng magnetar ay punong-puno ng bitak kung saan bumubulusok palabas ang malalakas na agos ng charged particles. Ang magnetic field nito na hindi nakikita ngunit makapangyarihan ay nagpapaliko at nagpapabago sa kalawakan sa paligid. Sa tabi nito, ang dambuhalang bituin na nagpapakawala ng napakalakas na stellar wind na bumabalot sa buong sistema sa isang nagniningning na cocoon. At tuwing 16 na araw, kapag dumaan ang magnetar sa pinakamakapal na bahagi ng hangin na ito, nagkakaroon ng short circuit na kasing laki ng buong kosmos. Isang matinding pagsiklab na pansamantalang tinatakpan ang lahat. Pagkatapos, ipinagpapatuloy ng sistema ang tahimik at hindi nababagabag nitong pagsasayaw. At ito ay nangyayari sa loob ng milyon-milyong taon. Ito ay isang tanawin na karapat-dapat ipinta ng isang sci-fi artist. Isang tanawin na punong-puno ng sinaunang kapangyarihan at pambihirang cosmic na kagandahan. Tayo, kahit padaan-daang milyong light years ang layo, ay maaari pa ring masdan ang mga bakas nito, ang radyo echo nito, at subukang buuin ang larawang ito sa ating imahinasyon. Ang deskripsyon, isang detalyadong likhang sining na naglalarawan ng dual system ng isang magnetar at isang dambuhalang bituin sa mismong sandali ng matinding pagsiklab. Ngunit paano kung ang teorya ng presisyon ang tama? Ang senaryo ay mananatiling kahanga-hanga, pero magiging lubos na kakaiba. Makikita natin ang isang bagay na nag-iisa ngunit tila balisa. Isang magnetar na umiikot sa sarili nitong axis ng ilang beses bawat segundo. Ngunit ang axis nito ay hindi matatag. Dahan-dahan itong umiindayog na parang gumuguhit ng isang kono sa kalawakan. Mula sa dalawang magnetic poles nito, para bang mga nozzle ng makina ng rocket, humuhugos ang dalawang makitid na sinag ng radyasyon. Ang mga sinag na ito, na parang mga searchlight, ay sumasayaw sa kalawakan. Sa halos lahat ng pagkakataon, ang tinitingnan nila ay ang kawalan. Ngunit bawat 16 na araw, sa maikling sandali, dumadampi ang isa sa mga sinag na ito sa ating planeta, sa daigdig. At doon, naitatala ng ating mga radio telescope ang isang mabilis na pag-iilaw. Para sa atin, ito ay isang periodikong signal. Ngunit para sa universo, isa lamang itong nag-iisang cosmic lighthouse na dahan-dahang umiindayog kasabay ng sarili nitong panloob na ritmo. Ang larawang ito ay maaaring mas melangkolya, ngunit hindi ito bumababa sa pagiging dakila. Ipinapakita nito na maging ang nag-iisang bagay sa kalawakan ay maaaring mamuhay ng komplikado, dinamiko at siklikal. Ang pag-aaral sa mga siklo na ito ay isang paraan upang masilip ang panloob na kalagayan ng mga kahangahangang labi ng bituin. Ilustrasyon, isang sining na naglalarawan sa nag-iisang umiindayog na magnetar kung saan lumalabas sa mga pole nito ang dalawang makitid na sinag. Sa maikling panahon, isa sa mga sinag na ito ang nagliliwanag sa malayong daigdig. Ngayon, dumako naman tayo sa tanong na sigurado akong bumabagabag sa isip ng nakararami. Posible kaya na ito ay isang artificial signal? Na baka ang mga kapatid natin sa kalawakan ay sumusubok na makipag-ugnayan sa atin? Napakaganda at nakakakilabot na ideya nito. At syempre, pinag-aaralan din ng mga siyentista ang posibilidad na ito. Ang Project SETI, ang programa para sa paghahanap ng extraterrestrial intelligence, ay regular na sinusuri ang lahat ng
fast radio bursts, FRBs, para sa mga palatandaan na hindi ito natural. Ano-ano bang palatandaan ang hinahanap nila? Halimbawa, isang komplikadong istruktura sa loob mismo ng signal o kaya ay may encoded o nakakubling impormasyon. Sa ngayon, wala pa silang nakitang ganito. Lahat ng mga burst na ito ay mukhang natural na cosmic noise kahit na napakalakas nito. Pero paano naman ang mismong periodicity o ang pagiging paulit-ulit? Hindi ba ito posibleng signal na nagsasabing, nandito kami? Isipin mo ang isang sibilisasyon na gustong ipahayag sa buong kalawakan na sila ay umiiral. Paano nila ito gagawin? Kailangan nilang gumawa ng napakalakas na transmitter at kailangan din nilang siguraduhin na mapapansin ang kanilang signal na ito ay tatayo at lalabas mula sa ingay ng kalawakan. Ang patuloy na pagpapadala ng signal ay sobrang kumakain ng enerhiya. Ngunit ang pagpapadala ng maiikli, ngunit malalakas na pulse base sa schedule. Yun ay isang napakatalinong stratehiya. Ang regularidad ay nakakakuha ng atensyon. Sinasabi nito na ang pinagmulan ay hindi nagkataon lamang. Kaya naman, sa ganitong pananaw, ang 16 araw na siklo ay eksakto sa inaasahan nating makita kung ito ay isang artificial beacon or artificial na parola. Ilustrasyon, isang stylist na larawan ng alien megastructure, isang higanting antena na nakatutok sa kalawakan. Gayunpaman, sa kabila ng kaakit-akit na ideyang ito, mayroon itong napakalaking suliranin at ang pinakamalaking problema ay ang enerhiya. Naipaliwanag na natin noon na ang lakas ng enerhiya sa bawat pagsabog or burst ay napakalaki. Para makagawa ng ganoong klasing artipisyal na signal, kailangan ng isang sibilisasyon ng enerhiyang katumbas ng pagsabog ng daan-daang araw, suns. Ito ang tinatawag na sibilisasyon tipinisakon ayon sa sukatan ni Kardashev na may kakayahang gamitin ang buong enerhiya ng sarili nilang bituin. Lampas na ito sa kaya nating isipin. At bakit naman mag-aaksaya ng ganoong yaman para lang magpadala ng signal na nandito kami? Bukod pa rito, ang signal ay dumarating sa atin sa napakalawak na saklaw ng radio frequency. Ang mga artipisyal na signal para sa komunikasyon ay karaniwang ginagawang narrow band para makonsentrate ang buong enerhiya sa isang frequency at mas madaling matanggap. Ngunit ang signal na ito ay mas mukhang isang pagsabog, isang likas na kalamidad. Kaya naman, naniniwala ang nakararaming siyentista na napakamalayong mangyari ang bersyon na ito ay gawa lang ng matatalinong nilalang. Ang kalikasan ay may kakayahang lumikha ng mga pangyayaring mas kahanga-hanga pa kaysa sa kaya nating isipin. At habang mayroon tayong magagandang natural na paliwanag, kahit hindi pa lubusang kumpirmado, wala tayong dahilan para kumapit sa hypothesis ng extraterrestrial intelligence. Ito ang tinatawag na prinsipyo ng Occam's razor. Huwag magdagdag ng mga komplikasyon kung hindi naman kailangan. Ilustrasyon, infograpiko na naghahambing sa kinakailangang enerhiya para sa signal kumpara sa kabuuang enerhiya ng isang bituin na may nakasulat na sibilisasyon tipis sa magpalas. Pero huwag muna nating tuluyang isantabi ang ideyang ito. Talagang gumigising ito sa ating imahinasyon at nagpapaisip sa atin tungkol sa ating pwesto sa universo. Paano kung ito'y isangang tanglaw? 500 milyong taon na ang nakalipas, habang nagsisimula pa lang ang buhay sa mundo, may isang sibilisasyong nagbukas nito. Siguro, namamatay na ang kanilang mundo. O baka naman, gusto lang nilang mag-iwan ng marka sa kasaysayan ng universo. At ngayon, kalahating bilyong taon ang lumipas, nakarating na sa atin ang kanilang mensahe.
Hindi pa natin ito lubos na mabasa. Para sa atin, paulit-ulit lang itong ingay. Pero ang mismong katotohanan na ito'y umiiral ay magpapabago sa lahat. Ito ang magiging pinakadakilang pagtuklas sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang pagkaunawa na hindi tayo nag-iisa. Siyempre, isa lang itong science fiction. Pero sino ang nakakaalam kung anong mga pagtuklas pa ang naghihintay sa atin? Ang universo ay puno ng mga sorpresa at bawat bagong misteryo na inihahagis nito sa atin ay isang imbitasyon para matuto, para palawakin ang hangganan ng ating mundo. At kahit pa lumabas na ang signal na ito, ay isang nag-iikot lang na magnetar. Mananatili pa rin itong isa sa pinakamamangha at pinakamagandang pangyayaring nasaksihan natin. Mananatili pa rin itong tinig mula sa kalaliman ng panahon na nakarating sa atin para ikuwento ang sarili nitong kasaysayan. Isipin ang imahe, ang lupa sa kalawakan, tinatamaan ng nag-iisang sinag ng liwanag mula sa isang malayong galaksiya. Nakapalibot sa ating planeta ang kapaligiran ng pagmumuni-muni at pag-aabang. Balikan natin ang pundasyon ng agham. Tingnan natin kung paano ba talaga pinag-aaralan ang mga signal na ito. Kapag nakasagap ng signal ang isang radio telescope, napakaraming datos ang naitatala. Hindi lang ito basta beep. Isa itong komplikadong pattern ng alon. Sinusuri ito ng mga siyentista batay sa maraming parameter. Kasama rito ang hugis ng pulso, ang tagal nito, at kung paano nag-iiba ang liwanag nito sa paglipas ng panahon. Pati na rin ang spectrum ng signal. Iyon ay saang frequency ito mas malakas at saang frequency ito mas mahina. At syempre, ang polarisasyon. Kung paano umuugoy ang electromagnetic waves sa loob ng signal. Ang lahat ng ito ay nagsisilbing ebidensya. Halimbawa, ang malakas at matatag na polarisasyon ay nagpapahiwatig ng maayos at napakalakas na magnetic field sa pinagmulan na muli namang nagbabalik sa atin sa mga magnetar. Ang pagbabago sa anggulo ng polarisasyon habang tumatagal ay maaaring magbigay ideya sa atin tungkol sa pag-ikot ng pinagmulan o sa kapaligiran na dinaanan ng signal. Kahit pa ang mismong microstructure sa loob ng pulse na tumatagal lang ng millisecond ay posibleng may taglay na impormasyon. Ang ilang pagsabog ay binubuo pa ng mas maikling subpulses. Ang pag-aaral sa mga detalyeng ito ay isang masusing trabaho, katulad ng sa isang forensic scientist na bumubuo ng pangyayari mula sa maliliit na bakas. Ang kaibahan lang, ang crime scene dito ay isang malayong kalawakan at ang pangyayari mismo ay nangyari kalahating bilyong taon na ang nakalipas. Makikita sa mga komplikadong graph na parang ECG o cardiogram ang istruktura ng radio signal. Dito inaanalisa ang iba't ibang bahagi nito tulad ng polarisasyon, dispersion at spectrum. May isang nakakaintrigang detalye. Hindi pala magkakapareho ang lahat ng pagsabog o burst na nagmumula sa pinagkukunang ito. Bagamat dumarating sila ng naka-schedule, nag-iiba-iba ang kanilang liwanag o brightness at maging ang eksaktong bilang ng mga ito sa bawat active window ay hindi pareho. Kung minsan, isang napakalakas na pagsabog lang ang dumarating. Pero kung minsan, isang serye naman ng mas mahihina ang nakikita. Ibig sabihin nito, ang mismong mekanismo na gumagawa ng mga pagsabog ay hindi ganap na matatag o stable. Tila ba ito ay humihinga. Ang aktibidad nito ay tumataas at bumababa. Isa itong napakahalagang clue or palatandaan. Halimbawa, sa binary system model, maaaring ipaliwanag ito dahil ang hangin ng bituin, star wind, ng kasamang bituin ay hindi pantay-pantay or non-uniform. Mayroon itong mas siksik at mas manipis na mga bahagi at kapag dumaan dito ang magnetar,
Iba't ibang antas ng aktibidad ang nakikita natin. Sa precessing magnetar model naman, maaaring nangangahulugan ito na ang mismong sinag ay hindi isang tuloy-tuloy na liwanag, kundi ito ay kumikislap, flickers. Ang mga variation na ito ay nagpapakomplika sa sitwasyon, pero kasabay nito, nagbibigay rin sila ng mas maraming impormasyon. Sinusubukan ng mga siyentista na makita kung mayroon bang mga pattern or regularities kahit sa mga pagbabagong ito. May koneksyon ba ang liwanag ng mga burst at ang posisyon ng mga ito sa loob ng 4 na araw na window? Nag-iiba ba ang kanilang spectrum sa bawat cycle? Ang mga sagot dito ay tutulong sa atin na pumili sa pagitan ng iba't ibang teorya o marahil bumuo ng isang bagong teorya na isasaalang-alang ang lahat ng maliliit na detalyeng ito. Sa ilustrasyon, makikita natin ang 4 na magkakaparehong yugto ng panahon na sumisimbolo sa 4 na magkakaibang active window. Sa bawat isa, may iba't ibang bilang at taas ng peak na nagpapakita ng variability ng mga pagsabog. Ang paghahanap sa pinagmulan ng signal mismo sa loob ng sarili nitong galaxy ay isa ng buong kwento ng detektib. Ginamit ng mga astronomo ang pinakamalakas na teleskopyo sa mundo para tingnan ng maigi ang napakaliit na bahagi ng kalangitan kung saan ito nagmumula. Kinunan nila ito ng litrato gamit ang visible light, infrared, at ultraviolet. Naghahanap sila ng kahit anong kakaiba. Isang napakaliwanag na bituin, isang nebula, o po isang kumpol ng bituin. At natagpuan nga nila. Ang pinagmulan ng signal ay nakita sa isang maliit pero sobrang aktibong puk ng pagbuo ng bituin, star formation, sa gilid ng isa sa mga spiral arm ng galaxy. Sa puok na ito, isinisilang ang mga bago, maiinit at malalaking bituin. Ang sukat nito ay ilang light years lang ang lapad. Ang katotohanan na nandoon mismo ang pinagmulan ay isa sa pinakamatitibay na ebidensya na may kaugnayan ito sa mga bata at malalaking bituin. At gaya ng alam natin, ang ganitong klasing bituin ang nagiging neutron stars at magnetars kapag tapos na ang kanilang buhay. Ibig sabihin, nakita natin ang pinagmulan sa eksaktong lugar kung saan inaasahan natin itong matagpuan. Ito ay parang paghahanap ng balahibo ng isang bihirang ibon sa tabi mismo ng pugad nito. Hindi pa man ito napapatunayan na doon talaga nagmula ang balahibo, pero ginagawa nitong mas posibleng mangyari ang hinuha. Ilustrasyon. Pinalaking larawan ng spiral arm ng galaxy. May nakatutok na maliit at maliwanag na bahagi na may nakasulat na Star Forming Region, tahanan ng FRB. Magtanong pa tayo, gaano katagal pa ba magpapatuloy ang kaganapang ito? O kikislap ba itong pinanggagalingan ng walang katapusan? Malamang hindi. Lahat ng proseso sa universo ay may simula at may katapusan. Kung ang pinanggagalingan nito ay isang magnetar, hindi rin walang hanggan ang enerhiya nito. Ang bawat starquake or pagyanig ng bituin at bawat pagbuga ng liwanag ay unti-unting nagpapakalma sa kanya. Sa paglipas ng panahon, humihina ang kanyang magnetic field. Sa madaling salita, darating ang panahon na magiging isa na lang siyang ordinaryo at tahimik na neutron star. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng libo-libo o milyon-milyong taon. Pero kung ang tama naman ay ang teorya ng binary system o dalawang bituin, nakatakda na rin ang kapalaran nito. Sa paglipas ng panahon, ang mga bituin sa sistemang ito ay maaaring magkahiwa-hiwalay o kabaligtaran, maglapit at magsanib, nalilikha ng huling at pinakamalakas na bugso ng liwanag. Sa alinmang sitwasyon, nasasaksihan lang natin ang isang maikling kabanata sa mahabang buhay ng obyektong ito.
Mapalad tayo dahil nabubuhay tayo sa panahong aktibo pa ito at mayroon tayong mga kagamitan para obserbahan ito. Siguro, paglipas ng 1,000,000 taon, katahimikan na ang mamayani rito. Pero maaari ring kabaligtaran at lalo pa itong lumalakas. Sa patuloy na pagmamasid, makikita natin kung nagbabago ba ang kanyang kilos sa paglipas ng panahon at ito ang magbibigay sa atin ng hudyat tungkol sa kanyang kinabukasan. Ilustrasyon, isang triptych o tatlong larawan. Sa una, isang bata at aktibong sistema na patuloy na bumubuga ng liwanag. Sa pangalawa, mas matanda, mas mahina ang liwanag, at mas madalang ang pagbuga. At sa pangatlo, malamig na labi na lang ang natira, kasabay ng katahimikan. Ang pagkadiskubre sa bagay na ito ay nagpabago sa buong laro ng pag-aaral tungkol sa fast radio bursts o FRBs. Bago ito, para lang itong pangangaso ng multo. Nag-iskan lang ang mga astronomo sa kalangitan, umaasang makahuli ng isang random, biglaang pagsabog. Parang nangingisda ka sa malawak na karagatan gamit lang ang isang tungkod. Pero ngayon, meron na tayong pinagmulan na maaari nating pag-aralan ng sistematiko. Alam natin kung kailan ito magsasalita. Kaya nating itutok ang lahat ng ating teleskopyo sa eksaktong oras. Maaari natin itong pag-aralan gamit ang radio frequency, X-ray, at optical, sinisikap na makuha ang pagsabog ng sabay-sabay sa iba't ibang haba ng wavelength. Nagbibigay ito sa atin ng mas marami at mas kumpletong impormasyon. Parang sa halip na makarinig tayo ng random na sigaw sa gubat, nakahanap tayo ng isang tao na handang makipag-usap sa atin ng may nakatakdang schedule. Ang bagay na ito ay naging parang Rosetta Stone para sa buong larangan ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kalikasan nito, malaki ang posibilidad na maiintindihan na rin natin ang kalikasan ng iba pang non-periodic na FRBs. Posibleng lahat sila ay magnetars lamang na nasa iba't ibang yugto ng kanilang ebolusyon. Ang ilan ay bata at aktibo tulad ng nadiskubre natin. Ang iba naman ay kumalma na at paminsan-minsan na lang sumisiklab. Ang beacon na ito na may 16 na araw na siklo ay ang ating gabay sa madilim at misteryosong kagubatan na ito. Narration ng biswal. Makikita ang isang sinaunang Rosetta Stone. Pagkatapos, ang imahe ay unti-unting magbabago at magiging diagram ng FRB na siyang susi para maintindihan natin ang marami pang ibang magulo at chaotic na signal. Isipin na lang natin kung ano ang nararamdaman ng isang siyentista na nagtatrabaho sa palaisipang ito. Ito ay buwan o baka taon pa nga ng masusing paghahanap. Walang tulog sa tabi ng teleskopyo, pagproseso ng napakalaking datasets at pagbuo ng mga komplikadong mathematical model. Kadalasan, paulit-ulit at nakakabagot lang ang trabaho. Pero minsan, sa gitna ng kaguluhan ng mga numero at graph, biglang may lilitaw na pattern. Sa una, mahina pa, hindi pa sigurado. Pero unti-unti, nagiging mas malinaw ito. At doon, makita mo na ito, ang perpekto, sinusoidal na ritmo na may 16 na araw na period. Sa sandaling iyon, naiintindihan mo na ikaw ang kauna-unahang tao sa mundo na nakakita ng bago, ng iba. Nahipo mo ang isang misteryo na nakatago sa sangkatauhan sa buong kasaysayan. Ang pakiramdam na yan marahil ay katulad ng naramdaman ni Columbus nang makita niya ang lupa sa dulo ng dagat o ni Leeuwenhoek nang sumilip siya sa microscope sa kauna-unahang pagkakataon. Ito ang kaligayahan ng dalisay na kaalaman ng tunay na pagtuklas. At iyan mismo ang damdaming nagtutulak sa agham pasulong. Hindi pera, hindi kasikatan, kundi ang simpleng sinaunang kuryosidad, ang kagustuhang maunawaan kung paano ginawa ang mundong ito. At bawat palaisipan tulad ng radio signal na ito
ay isang regalo sa kuryosidad na yan. Ito ay isang hamon na pumupuwersa sa ating maging mas matalino, mas malikhain. Pinupuwersa tayong gumawa ng bagong mga teleskopyo at mag-isip ng mga bagong teorya. Biswal, silhueta ng isang siyentista na nakatingin sa malaking screen ng datos kung saan unti-unting lumilitaw ang malinaw na sinusoidal na signal. Mahalaga ring maunawaan natin kung gaano kalaki ang implikasyon ng pagtuklas na ito para sa buong sangkatauhan. Nananahan tayo sa isang maliit na asul na planeta na umiikot sa paligid ng isa lamang sa daan-daang bilyong bituin sa ating galaksya. At ang galaksya naman natin, isa lamang sa daan-daang bilyong galaksya sa buong universo. Madaling makaramdam ng pagkaliit sa harap ng ganitong kalawakan. Ngunit ang mga pagtuklas na tulad ng radio signal na ito ay nagpapaalala sa atin, hindi lang tayo basta nagmamasid. Bahagi tayo ng universo at may kakayahan tayong alamin at intindihin ito. Sa tulong ng ating isip at mga instrumento, kaya nating silipin ang nakalipas na kalahating bilyong light years at pakinggan ang pulso ng isang malayong bituin. Kaya tayong magtayo ng mga teorya at patunayan ang mga ito. Nakikipag-usap tayo sa universo, nagtatanong tayo gamit ang ating mga teleskopyo at sumasagot naman ito sa pamamagitan ng mga datos. Ito ay isang di kapanipaniwalang pribilehiyo at may kaakibat itong responsibilidad, ang patuloy na maghanap at huwag tumigil sa ating natuklasan. Dahil sino ang nakakaalam kung anong mga hiwaga at kababalaghan pa ang nagtatago roon sa kailaliman ng katahimikan ng kalawakan na naghihintay lang na matuklasan natin. Ang 16 na araw na signal na ito ay hindi lang isang simpleng pang-astronomiya na pangyayari. Ito ay paalala sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-aaral at sa lakas ng isip ng tao. Ilustrasyon. Tanaw mula sa buwan, ang mundo ay mukhang maliit at marupok. Mula sa daigdig, may manipis na mga sinulid na umaabot sa malalayong galaksya. Sumisimbolo sa ating siyentipikong paghahanap. Balikan natin ang ating naiwang panaginip. Isipin ninyo kung paano lumilipad ang senyalis na ito sa gitna ng kawalan. 1,000,000 taon, 10,000,000, 100,000,000. Humihiwalay ito sa mga ibang kalawakan, sa mga kumpol ng bituin, at sa mga ulap ng dark matter. Nagbabago ang mundo sa paligid nito. Ang mga bituin ay isinisilang at namamatay. Ang mga planeta ay nabubuo at nawawasak. Ngunit ito ay patuloy na lumilipad. Matatag, sa bilis ng liwanag, daladala ang marka ng pinagmulan nito. Sa wakas, matapos ang paglalakbay na tumagal ng kalahating bilyong taon, narating nito ang gilid ng ating sariling kalawakan, ang Milky Way. Nilalampasan nito ang mga spiral arms at dumadaan sa tabi ng mga konstelasyon na pamilyar na sa atin. At sa huling sandali ng paglalakbay nito, tumama ito sa pinggan ng radio telescope dito sa planetang Daigdig. Ang matagal nitong paglalakbay ay tapos na. Naipadala nito ang mensahe, isang mensahe ng lakas, ng ritmo at ng misteryo. At ngayon, ito ay naging bahagi na ng ating kaalaman. Nakatira ito sa ating mga computer, sa ating mga latalain at sa ating mga kaisipan. At sa mismong lekturang ito, pag-isipan ninyo, nakikinig kayo ngayon sa alingawngaw ng isang pangyayari na naganap bago pa man lumitaw ang mga dinosauro. Hinahawakan ninyo ang kasaysayan ng universo at hayaang patulugin kayo ng ritmong ito, ng malayong boses na ito. 4 na araw ng pagkilos, 12 araw ng katahimikan, paulit-ulit. Ilustrasyon, isang animasyon ng paglipad ng radio signal sa isang animated na kalawakan habang dumadaan sa mga galaxy at nebula na may dulo sa planetang daigdig.
Sa pagtatapos ng ating mga siyentipikong pag-aaral, nakaharap tayo ngayon sa ilang magaganda at lohikal na teorya, ngunit wala pa ring tiyak na patunay. Sa isang banda, mayroon tayong eleganting sayaw ng dalawang bituin. Dito, ang isa, ang magnetar, ay paminsan-minsang sumisiklab dahil sa hininga ng napakalaking kasama nito. Ipinaliliwanag nito ang enerhiya, ang pagiging regular, at pati na ang lokasyon nito sa mismong duyan ng mga bituin. Ito ang pinakapopular na bersyon sa kasalukuyan. Sa kabilang banda naman, mayroon tayong hindi rin pahuhuling nakakabighaning larawan, ang nag-iisang, ngunit balisang, umiikot na bagay sa kalawakan. Ito ang precessing magnetar na gumagamit ng radio beam upang paminsan-minsan tayong liwanagan na parang isang malayong parola. Hindi na kailangan ng bersyong ito ang presensiya ng pangalawang bagay at kaya rin itong ipaliwanag ang maraming naobserbahang pangyayari. Mayroon pa tayong iba, mas eksotiko or kakaibang mga opsyon, ngunit nagkakaisa silang lahat sa isang punto. Nakikipag-ugnayan tayo sa isa sa pinakamatinding bagay sa universo, ang neutron star, at ang mga nakakamangha nitong katangian. Malamang, ang katotohanan ay narito lang sa pagitan nila at bawat sariwang pagtuklas ay naglalapit sa atin dito. Ngunit sa ngayon, nananatiling misteryo ito at may sariling kaakit-akitan ang kawalan ng kasiguraduhan. Nagiiwan ito ng malawak na espasyo para sa ating imahinasyon at nagtutulak sa ating magpatuloy sa walang hanggang paghahanap upang maunawaan ang universo. Ilustrasyon, isang panghuling infographic na nagpapakita sa dalawang pangunahing teorya, ang double system at ang precessing magnetar, bilang dalawang timbangan na nasa balanse. Malapit na nating tapusin ang ating paglalakbay sa Cosmic Lighthouse. Lumipad tayo sa layong 500 milyong taon ng liwanag. Tiningnan natin ang pinakagitna ng isa sa pinakamahiwagang pangyayari sa buong universo. Naunawaan natin ang mga Fast Radio Burst o FRB at nakilala natin ang una sa mga ito na sumusunod sa isang eksaktong schedule, 4 na araw na aktibo, 12 araw na tahimik, paulit-ulit. Sinuri natin ang mga pangunahing teorya. Baka isa itong kamangha-manghang sayaw ng isang magnetar at ng katabi nitong bituin. O kaya naman, isa itong nag-iisang cosmic na trumpo, cosmic top, na dahan-dahang umuugoy ang ehe nito sa kalawakan. O posibleng isang bagay na lubos na iba na wala pa sa ating imahinasyon. Hindi man natin ito binanggit ng direkta, pero palagi nating nasa isip ang pinaka-nakakaintrigang tanong. Baka artipisyal na signal ito, boses ng talino mula sa ibang galaksya? Kahit na mas pinaniniwalaan ng agham ngayon ang natural na pinagmulan ng penomenang ito, ang posibilidad pa lang ay sapat na para bumilis ang tibok ng ating puso. Simple lang ang pangunahing aral ng ating paglalakbay. Ang universo ay mas kahanga-hanga at mas mapanlikha kaysa sa inaasahan natin. Puno ito ng misteryo at ang signal na ito na may 16 araw na siklo ay isa lang sa mga iyon. Pero kapag naresolba natin ang misteryong ito, malaking hakbang ang gagawin natin sa pag-unawa sa mga fundamental na batas ng physics. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa paglalakbay sa mga alon ng kosmos. Sana'y nakatulong ang talakayang ito para kayo ay makapag-relax at mahimbing na makatulog. Kung nag-enjoy kayo sa ating paglalakbay, paki-like at subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang kwento tungkol sa mga hiwaga ng universo. At ngayon, bago kayo tuluyang makatulog, pag-isipan ninyo alin sa mga teorya ang pinakakapani-paniwala para sa inyo, ang sayaw ng dalawang bituin o ang nag-iisang parola.
O baka may sarili kayo or kakaibang bersyon? I-comment nyo lang sa ibaba. Interesadong interesado kaming malaman. Magandang gabi at sana'y magkaroon kayo ng matatamis na panaginip sa kalawakan